Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, sa wakas, binasag na po ni Senator Bato ang kanyang katahimikan. Sabi niya, magpapa-aresto ako pag may arrest warrant na. Kung meron daw warrant of arrest, ready ako. Willing akong alagaan si ex-President Duterte. Yan ka na naman eh. Yan ka na naman eh. Sabihin mo na naman eh, aalagaan mo si Presidente Duterte. Hindi ka nga nagpakita sa Villamor eh. Ano bang ginawa mo? Nagtago ka ba? Mamaya mga kababayan, tingnan ninyo. Matatawa kayo o mabibwisit kayo kung kayo mga DD shit, mabibwisit kayo sa dahilan ni Bato de la Rosa bakit wala siya. Mamaya tayo pupunta no. Relax muna kayo. Relax. So sabi niya, aalagaan niya raw si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito na naman yung mga salita niyang nagyayabang lang. Puro pagyayabang eh. Hindi ka nga nakita sa Villamor Air Base eh, tas may paganyan-ganyan ka. Para kang si Philip Salvador. Si Philip Salvador sabi niya, iaalay ko ang aking buhay para kay Duterte. Diba may ganun-ganun si Philip Salvador pero nangyari, wala rin eh. Wala rin eh. Hindi siya nakapasok eh. Sana pinapasok na lang eh. Para at least nalaman natin kung sasama siya hanggang dun sa Hague. Diyan po sa Netherlands. Kasi baka puro dakdak lang eh. I think that's my purpose. Kung bakit ko gustong magpahuli. Ngayon gusto niya na magpahuli. Kasi hinahanap siya ng taong bahay. Bato, nasan ka? Sa oras na kailangan ka ni Duterte, nasan ka? Saan ka nagpupunta? Ngayon sinasabi na niya, ang purpose ko kung bakit ko gustong magpahuli. Ngayon gusto niya na magpahuli. pero itong nagdaang araw, nagtatago ang kupal. Kung meron akong warrant, magpapahuli ako para maalagaan ko rin siya doon. Senator Bato de la Rosa. Ayan po mga kababayan. Nakakatawa talaga to Senator Bato kung ano-anong sinasabi. Ngayon kakaiba na ang kanyang mga pinagsasasabi. Meron na siyang salitang willing akong alagaan si former president. Kung meron akong warrant, magpapahuli ako. Aalagaan ko si ex-President Duterte. Ayan, pero nung isang araw lang, hinahanap siya ng tao, nawawala eh. Nawala parang bula mga kababayan eh. Nasan ba siya? Nasan ba siya? Ang narinig natin mga kababayan ay meron siyang petisyon para sa TRO. And by the way mga kababayan, for your information, doon po siya nagsasabi ng merong TRO, mga fake news talaga kayo. Hanggang sa huling oras ni Duterte dito sa Pilipinas, doon sa bago siya dakpin ng ICC. Hanggang doon fake news pa rin kayo. Yung isang senator niya na tumatakbo, meron na raw TRO. Diba pakasinungaling? Mga fake news hanggang sa kaduluduluhan na itong dramang ito, nagsinungaling pa rin, meron daw TRO. Ay, ito eh. Ayan o. Yung TRO na hinihingi nila sa pamamagitan ng kanilang petisyon ay rejected. Ayan, siguro naman marunong kayo magbasa. Ayan o. Supreme Court rejects the petition for immediate issuance of a temporary restraining order sought by former President Rodrigo Roa Duterte and Senator Bato de la Rosa following Duterte's ICC arrest. Bakit na-reject? Nakita raw ng Supreme Court na hindi napatunayan o na-establish ng dalawa, ni Duterte at ni Bato, ang clear and unmistakable right for the immediate issuance of a TRO. At saka mga kababayan, TRO, wala na raw yan, mute and academic na yan kasi wala na eh. Papunta na si Duterte sa sa Hague, sa Netherlands, sa ICC. So wala na yun. Huwag na natin pag-usapan itong TRO. Wala na pong yan, wala na pong epekto. Nandun na po ang former president, binabiyahe na. So wala na yan. Kahit si Torion magdamag pang tumambay dyan sa Supreme Court, wala na rin eh. Mute and academic na raw. Kasi dun sa nabasa kong balita. At isa pa mga kababayan pinabulaanan ni Senator Bato de la Rosa na siya ay nagtatago. Hindi daw siya nagtatago.
Ito, basahin natin mga kababayan. Sabi rito, hindi ako nagtatago, nandito lang ako. Tinanong siya doon sa phone patch. Tinanong siya, nasaan ba siya? Specific location mo, Senator. Sabi niya, nandun daw siya sa mountains of Surigao in Agusan. Anong ginagawa mo, Senator, dyan? Bakit nandyan ka sa Surigao at Agusan? Nangangampanya ako. Nangangampanya ako sa mga bundok ng Surigao at Agusan. Sabi ko sa inyo, namundok na eh. Palangaya ka ba to, De La Rosa? Etong panahon na kailangan ka ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ba, kanang kamay ka nga niya eh. Kung kailan na kailangan niya ang moral support mo, ang tulong mo. Palangaya ka? Ikaw pala ay nangangampanya? Nangangampanya ka sa bundok ng Surigao at Agusan? Napakawala ka namang utang na loob, Bato de la Rosa. Grabe ka. Ito si former President Rodrigo Duterte, halos napapalibutan ng libo-libong pulis. At nandun umiiyak na si Kitty Duterte, si Abansenya, yung asawa ni former President. Iba't si Bongo nga, nag-deliver na ng pizza na hindi pinapasok. Tapos si Ipe Salvador, sobrang drama na. Nandun sila, kahit hindi sila pinapapasok. Tapos yung isang red tagger, iyak ng iyak. Nandun yung sitwasyon nila, grabe. Sinasabi nga nila, talaga namang ito ay pagwasak sa kanilang karapatan. Iyan daw ay injustice yung ginawa kay Duterte. So, yung mga panahon na yon, para mga kailangan nila ng suporta, lalong-lalo na ng mga katulad ninyo na nandyan palagi sa tabi ng former president. Pero, nung mga panahon na yon, nasa bundok ka pala. At hindi mo muna tinigilan ang iyong pangangampanya. Palangaya ka ba to, De La Rosa? Grabe ka? Itong former president na talagang ka-vibes mo, kumbaga, kadikit mo, iniwanan mo, hinayaan mo lang na maghirap, emotionally, physically, mentally, para lang makakampanya ka dyan sa bundok ng Surigao at Agusan. Grabe ka naman dyan. Wala kang utang na loob. Diba? Ano ba naman yung Bato de la Rosa? Tapos sasabihin mo ngayon na handa ka na namang ibigay yung alagaan mo si Presidente. Anak ng toko talaga ito. Kailangan ka ni PRRD. Si Banat Bay nga, iyak na ng iyak. Mura na ng mura dahil sa nangyari kay Duterte. Tapos ikaw, bigla ka nawala, bigla ka naglaho. Tapos ngayon sasabihin mo, nandito lang ako. Nandito ako sa bundok. Sa kabundukan ng Surigao at Agusan. Anong ginagawa mo dyan? Ako'y nangangampanya. Inuna mo ba yung pangangampanya? Kung kailangan ka ni Presidente Duterte, inuna mo pa yung pangangampanya? Bakit? Alam mo, ito lang sa akin para sa akin, Mr. Bato de la Rosa. Kahit siguro mangampanya ka ng mangampanya, tagilid ka pa rin, tagilid ka pa rin. Mas lalo na ngayon. Kung ako dito sa PDP, dapat ilaglag nyo na to. Pero ninyo panahon ng kagipitan. Eto si De La Rosa bigla naglaho na wala. Yung pala ang ginagawa, nasa bundok, nangangampanya. Sabi niya yan, ang linaw-linaw sana yun, ba't nawala? Yan ang linaw-linaw highlight ko nangangampanya ako sa mga bundok ng Surigao at Agusan. Kung ako sa inyo, mga PDP,
tanggalin nyo na sa listahan to, walang wenta. Inuna pa yung pangangampanya kaysa makidamay dyan sa inyo, dyan po sa Villamor. Grabe ka, bato ha. Ewan ko, sino boboto sa'yo pag ganyan ka? Turuin mo yan. Inaanap ka ng taong bayan. Nasaan ka na? Bato. Marami mga DDS, hinahanap ka, nagagalit sa'yo. Bakit wala si Bato? Ba't nanahimik si Bato? Ayun pala, nangangampanya. Walang pinagagawa mo, Bato? Wala. Kahit kailan talaga, wala ka sa ayos eh. Ha? Ako sa inyo, PDP. Ilaglag nyo na to. Wala wenta. Di mo lang kayo dinamayan? Ha? Hindi ko maintindihan kay Bato eh. Parang nga lang yung alam niya kay Mig Zubiri nung tinanggal sa pagiging Senate President si Mig Zubiri. May paiyak-iyak pa siya doon sa Gedli. Hindi naman pala. Nakipagkasundo na sa kampo ni Chis Escudero. May paiyak-iyak pa siya doon sa dulo eh, doon sa Gedli. Mga ganyan-ganyan pa siya, iyak-iyak pa siya. Yung pala eh, nakipagsundo na dun sa kampo ni Chis Escudero. Sabi nga ni Mig Zubiri, payakap-yakap ka pa sa asawa ko, walang iya ka. Traidor ka pala. Tapos eto, mga kababayan, mga DDS, okay, makinig kayo. Sa panahon ng kagipitan ni former President Rodrigo Duterte, hinahanap niyo si Bato de la Rosa, di ba? Hindi niyo makita? O nasaan daw siya? Nangangampanya sa bundok. Tapos, ano ba naman to si Bato de la Rosa? Patawa talaga kahit kailan. O yan mga kababayan, so nagsalita na po siya. Ang gagawin niya raw, kapag may warrant na siya, magpapahuli na raw siya, haharapin na raw niya ang ICC at ang gagawin niya, aalagaan niya si Presidente Duterte. Yun daw siguro ang kanyang kanyang destiny ay maglilingkod siya kay Duterte. Ayan na naman ang kayabangan ni Bato de la Rosa na puro lang ganyan, puro dakdak. Ngayon kasi hinahanap na siya, kinakailangan niya na magpakita dahil nga medyo naglaho parang bula Ngayon nagsalita na siya. Kaya naman pala siya wala. At hindi pumunta sa Villamor Air Base para damayan ng dating Pangulo, mas inuna pa niyang mangampanya doon sa bundok. Ay nako, Bato de la Rosa, kakaiba ka talaga. So ilan po mga kababayan, ulitin natin ang ating update. Wala pong TRO. Doon po sa nagsasabi na may TRO, fake news kayo. Rejected po ang petisyon ni Bato de la Rosa at ni Rodrigo Duterte. At ito, lumabas na po si Bato, nagsalita na, hindi raw siya nagtatago, nandito lang daw siya. Noong mga panahon na kailangan siya ni Duterte, siya daw po ay nangangampanya. Nangangampanya po sa bundok, mga kababayan, sa bundok ng Surigao at Agusan. So siya po ay talagang busy sa pangangampanya. At inuna pa niya talaga ang pag-akyat sa bundok kaysa pumunta at damayan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yun lang. Basta tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.